Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Binabati ko po kayo ng magandang umaga. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, meron na naman pong nagtanong sa atin. At ang tanong niya po ay ganito. Sabi niya, yan po mga kapatid, pakibasa po sa screen. Yan ang sabi niya mga kapatid. Sabi niya, anong kautusan daw ang ipinalit sa ating panahon ngayon? Kasi nga naman, kaya siya nagtanong ng ganyan mga kapatid, narinig niya kasi yung aking video na sinasabi ko doon, na sinasabi ng Biblia, na wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. At ang tao hindi na aariing ganap sa kautusan ni Moises. Acts 13 ng 39. Kaya ngayon, nagtanong siya, sabi niya, anong kautusan na ang ipinalit sa ating panahon ngayon? Yan po yung kanyang tanong mga kapatid. Kapatid, alam mo, para maintindihan natin, sa ating panahon kasi ngayon, meron ng bagong utos. At kung tawagin ito mga kapatid ay kautusan ng pananampalataya. Roma 3 ng 27, sinasabi diyan, kaya nga saan naroon ng pagmamapuri, ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga maipapasya natin na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. May binabanggit diyang kapatid na kautusan ng pananampalataya. Yung kautusan kasi ng pananampalataya mga kapatid na binabanggit sa Biblia, nakapaloob dyan yung salitang pag-ibig. Kasama sa kautusan ng pananampalataya ang kautusan ng pag-ibig. Magkasama yan kapatid. Unang Juan ng 3 ng 23. Magkasama ang kautusan sa pananampalataya, pati ang pag-ibig. Parehas siyang utos. Mananampalataya ka, iibigin mo rin ang iyong kapwa. Yan kasi ang kautusan sa ating panahon. Yan kapatid, para maintindihan natin, merong isang tagapagtanggol ng kautusan na nagtanong kay Jesus. Dito natin mababasa sa aklat ng Mateo ng 22 ng 35 hanggang 39. Yan, meron isang tagapagtanggol ng kautusan. Nung tanungin niya si Jesus, sabi niya, Guro, ano ba ang dakilang utos? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yan ang unang utos na dakila, sabi ng ating Panginoon. At ang pangalawa ay mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa makatuwid, sabi diyan, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na yan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nauuwi ang buong kautusan. Sa makatuwid kapatid, lahat pala ng kautusan sa Biblia, buong kautusan ng Diyos ay nauuwi na sa dalawang utos. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa nagtanong sa kanya na tagapagtanggol ng kautusan. Kaya ang ipinalit kapatid na utos sa ating panahon ay dalawa. Sa dalawang utos na yan kapatid, nauuwi ang buong kautusan. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon mga kapatid, pagdating sa panahon ni Apostol Pablo, nung mangaral si Pablo sa mga taga-Galatia, ganito ang sabi niya sa Galatia ng 5 ng 14, ganito ang sabi ng ating Apostol Pablo, sabi niya, sapagkat dito nauuwi ang buong kautusan, sa makatuwid bagay dito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan kapatid, sa panahon ni Apostol Pablo nung nangangaral siya, isang utos na lang. Hindi na siya dalawa. Yung buong kautusan nauuwi na lang sa isang utos. Nung mangaral ang ating Apostol Pablo, sabi niya, sa makatuwid bagay dito nauuwi ang buong kautusan. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngayon kapatid, no? Bakit nawala ang isang utos? Kasi dalawa yan yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo Pero sa panahon ni Apostol Pablo, nung siya na po ay nangangaral, ginawa na lang pong isa, yung utos. At sa isang utos na yan, Galatia 5 ng 14, nauuwi dyan ang buong kautusan. Iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung papansinin mo kapatid, nawala yung unang utos, yung dakilang utos. Bakit kapatid? Kasi ang punto diyan ni Apostol Pablo at ang punto diyan ng Diyos natin, kung iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, iniibig mo na rin ang Diyos. Yan. Sa pamamagitan pala ng pagmamahal natin sa kapwa natin, yung pag-ibig natin sa kapwa natin, sa pamamagitan nun, iniibig na rin natin ang Diyos.
Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Mateo ng 25 ng 35 hanggang 40. Yan, sabi ni Jesus doon sa kanyang parable, nung kinikwento niya na merong hari at iniligay yung mga tupa sa kanyang kanan, sabi niya doon sa kanyang mga tupa, ako'y nagutom pero inyo akong pinakain. Ako'y nauwaw, inyo akong pinainom. Ako'y hubad, binigyan niyo ako ng damit. Ako'y naging taga-ibang lupa, pinatuloy niyo ako. Ako'y nakulong, ako'y inyong dinalaw. Ang punto diyan ni Jesus sa kanyang parabola, kung anong ginagawa natin sa ating kapwa, yun din ang ginagawa natin sa Diyos. Kaya sa makatuwid mga kapatid, yung buong kautusan nauuwi sa salitang pag-ibig. Yan, diyan na nauuwi ang buong utos. Kaya kung ang tanong mo ano yung pinalit sa ating panahon na utos, ang utos sa ating panahon na naging kapalit ng kautusan ng mga nakaraang panahon ay ang salitang pag-ibig. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Diyan nauuwi ang buong kautusan sa salitang pag-ibig. Yan kapatid, yan ang ipinalit na utos sa ating panahon, ang pag-ibig. Salamat kapatid sa iyong tanong, sana naunawaan mo.